The provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that is is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Nahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Ang korap na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakaw. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brandel Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga suki nating taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share din yun. Tatalakayin muna natin itong sagutan nila ni DOJ Buying Remulla at ni Senador Rodante Marcolita. Kaugnay ito sa pagiging state witness nitong pamilyang Diskaya. No? Dahil yun daw ang kauna-unahan na naglabas ng nilagdaang salaysay at nakumbinsi noong si Senador Marcolita pa ang chairman sa Blue Ribbon Committee. Kaya may katanungan tayo dito mga kapatid. Sino sa palagay ninyo ang tama sa kanila? Si DOJ Secretary Buying Remulla o si Senador Marcolita? Kaugnay ito sa restitution. Dahil naglatag ng kondisyon si DOJ Secretary Remulla na pwedeng tanggapin bilang state witness itong pamilyang Diskaya provided isa sa uli nila ang ninakaw na pera sa taong bayan sa pamamagitan ng ating pamahalaan. At ayon naman kay Senador Marcolita, wala naman yan sa batas na para maging state witness ka, dapat isauli ang mga nanakaw na pera. Pero alam nyo, silipin nyo ang Republic Act number 6981. Ang may karapatan na maglatag ng mga kondisyon para magiging state witness ay ang Department of Justice. Ibig sabihin, kung ayawan ng Department of Justice dahil hindi sumusunod sa kondisyon na inilatag, di matanggap na state witness. Pero napansin nyo ba, yung reparation to the damage o restitution, mga kapatid, no? Na ipasauli yung ninakaw. Halimbawa, si Engineer Bryce, may sasakyan ng isinauli, yung sasakyan na nagkakahalagang 10 million ba yun? Isasauli niya dahil hindi naman umano yun pinaghihirapan niya. Pero kaugnay sa mga Diskaya, pili talaga sinabi ni Senador Marcolita na wala naman sa ating batas. Pero kung pakinggan ninyo yung mga abogado din na nagpahayag,
malaking may karapatan ang Department of Justice kung tignan ang Republic Act number 6981 dahil sila ang maglatag ng mga kondisyones para sa magiging state witness. Pero ang tanong dito, alam nyo? Natanong ba kayo na nanonood? Natanong ba ang mga diskaya kung willing silang magsauli o hindi? But iginiit ni Marcoleta na di na kailangan tanggapin lang. Di po ba? Kahit nga sa Bible, silipin nyo sa Bible, Lucas Kapitulo 19:8. Kailan nagiging anak ni Abraham si Sakyo? Yung sinabi niya, Lucas 19:8 sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, 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 ibigay ko ang kalahati sa aking mga ari-arian sa mga mahihirap. At kung nangnakaw man umano siya, sabi niya, kung nangnakaw man umano siya, sasauli umano niya yan. Tingnan nyo sa Lucas Kapitulo 19:8, sasauli niya, I will pay back 4 times the amount. Grabe pala ang restitution sa Biblia. 4 times isasauli. Reparation of damage. Nasa aral natin yan, mga Katoliko. No? Reparation of the damage. At kung nakapangnakaw ka, anong sabi ni Sakyo sa Lucas 19:8? I will pay back 4 times the amount. Laka, kaya nila ito na isa sa uli? 4 times of the amount? Si Simon Judge, but Zacchaeus stood up and said, Lord, 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 here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amounts. Yun ang restitution sa Biblia. Reparation of damage. Pang nangurakot ka, bilyon-bilyon, halimbawa 1 bilyon, isa sa uli daw, 4 times of the amounts. Aba, ang 1 bilyon, 4 times na. So, ngayon, ating silipin muna yung isa nag-awang hearing kaugnay dito. No? Pinanindigan talaga ni Senador Marcoleta na yung restitution ay wala sa batas. So, huwag kang magawa ng bagong batas umano, pero nasa kondisyon. Ang magbigay kondisyon kasi ay ang Department of Justice, no? Sa sino mang magiging state witness. Nasa Republic Act number 6981 yan. Napakalinaw dyan, no, mga kondisyones. So, pero, kung giniit talaga ni Senador Marcoleta na para tanggapin sila na state witness, di na kailangang restore yung damage, isauli pa, wala sa batas. Ang tanong, bakit atat na atat talaga si Senador Marcoleta? Yun ba ang kagustuhan ng mga diskaya na di talaga sila magsauli basta lang maging state witness sila? May narinig ba kayo sa Senate hearing? Kumpara kay Bryce, di ba? Kumpara kay Bryce, mga kapatid. Di ba isinauli niya, pero may itinago pa yon. Yung 10 billion daw na
sasakyan. Ito ang bahagi sa hearing, mga kapatid. Salamat po Mr. sa Chair. inyong pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, di po ba ang sinasabi, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po dun sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. So, yun. Ang magiging state witness. So, bilyon-bilyon din ang kita nila ni Diskaya, di ba? At may kaugnayan ito sa controversial na pangnanakaw sa kaban, sa pundo ng ating bayan. At alam nyo, ayon kay Engineer Bryce, 6 daw na mga senador. Di pa pinangalanan pala yung iba. Napangalanan na si dating Senador Bong Revilla. Then, si Estrada. Then, si Villanueva. Pero, meron pang, sino kaya yun? Abangan natin yan. Tuloy natin. Sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness, ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the... So, ang DOJ ang magawa ng Memorandum of Agreement sa sino mang magiging state witness. Nasa Republic Act number 6981 yan. Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po. Pero wala pa nagtanong, di ba? Dapat tinanong din ang mga Diskaya. Tulad sa ginawa ni Engineer Bryce. Handa ba kayo bilang magiging state witness na isauli yung mga ninakaw galing sa kaban ng bayan? Okay, tuloy natin. Ang bansa natin at hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Wala tayong Chairman, pipiliin. quick question for the Secretary. Since there are other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines laid out by the chair, yung in their order of arrival? So kung may tanong, may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, susunod-sunod rin na lamang. Senator Pangilinan? Yes, no, just a manifestation that pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice mamayang hapon. Pwede ho, darating po ako, sasama po ako. Okay, and maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo. Doon na lang po ako magtatanong. May mga bagay po siguro baka executive session natin pag-usapan. Yes. With that, wala na po akong tanong kay Thank you, Secretary. Senator Kiko. Senator Bam? Quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera,
tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa witness protection program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosolid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Mr. Chairman, Chair. just very quickly lang, just to follow up. Okay, Very quick. go ahead. Yes, at doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Accounts Kasi and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, papa-forfeit lang po natin. Yun, Anti-Money Laundering Council. Ang problema ngayon, naalala niyo yung sinabi ni Mayor Magalong na ang mga buhaya na limpak-limpak ang pera, hindi ipinasok sa bangko ang naturang pera. Ang ginawa umano, kahit pa itong mga congressman na involved sa limpak-limpak at bilyones na korupsyon, nagbili ng unit, ng apartment ang iba, at doon inilagay sa kwarto ang limpak-limpak na pera. Oh. Yun ang nangyari. Okay, tuloy natin. Sandigan bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginoong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Senator Pangilinan, you're limited to one question. Yes or no lang. Mamaya Yes na or lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. Yan, tinanong din si, kung willing ba si Alcantara na isauli. Bilyon-bilyon yan. How about yung asan itinago? Yung iba, nasa sugalan. At yung iba, di kaya bumili ng apartment o condo unit kung saan doon inilagay ang limpak-limpak na pera na ninakaw? Di ba yun ang sinabi ni Mayor Magalong? Na di ipinasok sa bangko, bumili ng condo unit at doon sa kwarto inilagay ang limpak-limpak na salapi na nanakaw. O, paano yan? Paano makapasok ang Money Laundering Council kaugnay diyan? Okay, tuloy natin. We'll ask him. I think that he has signified his willingness to do that already in a prior message to one of my contacts in the Senate. Sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Sandali, nabasa ko kasi ito. Si Ricami Piedad, naniniwala na nga ako na mayaman talaga ang Pilipinas. Kaso, hindi natin ramdam kasi ninakaw lang nila. Oo. At naalala niyo sabi ni Vice Ganda na mas malala pa ang magnanakaw sa kaba ng bayan kaysa mga terorista. Ang mga terorista may target sa isang lugar kung kailan na panahon na umaatake. Pero ang magnanakaw, araw-araw ng nakaw. So, totoo naman, imagine bilyones na salapi habang ang populasyon natin ay milyon. So, mas higit pa ang salaping nanakaw kumpara sa
milyon na populasyon sa Pilipinas. So, ibig sabihin, maraming naghirap sa atin, hindi dahil maraming tao, kundi maraming naghirap sa ating bansa dahil may ilan, hindi man lahat, may ilan na nagtatago sa posisyon at nang nakaw sa kaban ng bayan. Okay, tuloy natin. Isa. Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH. Tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sinumpaang salaysay, yan, wala ho makakatakas dito pagdating sa suspetsa. Everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo, opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ? Grabe, no? Grabe talaga ang nawala na salapi. Bilyonis talaga. Kaya, dito na dapat mag-isip yung mga botante. Yung mga bumubuto na tumanggap ng salapi panahon sa eleksyon. Sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon, kung kayo'y nakatanggap ng salapi sa panahon ng eleksyon, meron ba kayong karapatang magalit nitong grabe at lantarang pangnanakaw? Bilyones na pangnanakaw, trilyones na. Kaya nga, anong sabi ni Engineer Bryce? Kung sa paggawa lang umano ng daan, paggawa lang ng daan kung walang nakaw para sa mga gamit ng pagdaan, para sa daan, yung mga simento, kabilya, kung walang nakaw, 3 o 5 araw, matapos masimento, pwede na umanong daanan yan. Dahil hindi substandard. Pansinin ninyo sa lahat ng mga daan na nilagyan ng simento, ilang linggo bago padaanan pa yan. Dahil takot magigiba. So ibig sabihin, substandard. Mga maliliit na kabilya, yun lang ang pinakita sa kilid ng simento. Pero, taganyan lang. Kitang-kita ko yan. Grabe talaga. Ibig sabihin, kung ang isang yung simentadong daan na bago lang at tatakbo pa ng ilang linggo bago daanan, substandard yan. Tuloy natin. Napigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung nga, pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Mr. Chair? Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. Senate President. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair.
Mr. Ito na. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Yun naman ang sigaw sa rally ng Taong Bayan. Isauli ang nakaw sa kaba ng bayan. Hindi po ba? Ayon sa prinsipyo, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. At may karapatan ang Department of Justice na maglatag ng conditions para sa sinong maging state witness. Nasa Republic Act number 6981 yan. Okay, tuloy natin. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir. Kaugnay sa pagtanggap ng pera panahon sa eleksyon, may nabasa kasi ako nila ni Recami Apiedad at iba pa dito sa comment section. Yes, bilang Katoliko, kitang-kita naman natin, daming mga Katoliko kuno. Dami talaga na mga Katoliko kuno, pero tumanggap ng pera panahon sa eleksyon. Pero ito lang, mga kapatid, ang bilang Katoliko, ang dapat paghawakan natin. Kahit meron marami mang tumanggap panahon sa eleksyon, basta meron pang kahit ilang Katoliko na kasama natin, na kahit hindi tayo malista sa mga magiging benepisyo sa kanilang health program dahil hindi nakalista, may sistema kasi sila. Kung di ka tatanggap ng pera, di ka kasali sa lista at makatanggap ng benepisyo para free kung sakali na magkasakit ka. Yun ang sistema. Daming takot yan. Kaya, daming mga Katoliko kuno na tumanggap. Ngayon, tingnan niyo. Di ba? Ito na ang panahon. Yung pagbili nila sa boto ninyo, grabe. Grabe ang kabayaran pala. Bilyones, trilyones. No. Grabe. At yung mga simento sa proyekto, anong nangyari? Maliban na may mga multong proyekto, sa mga proyektong hindi multo, mas makapal pa ang mukha ng kontraktor kaysa simento. Tuloy natin. This is a crime against the Mr. financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita... Ang iginiit talaga ni Senador Marcolita dito na tanggapin itong mga diskaya bilang state witness. And then, di na kailangan pa na may kondisyon na isauli yung mga ninakaw. Kaya dapat tanungin yung mga diskaya. Ano ba talaga
bilang papasok kayo sa magiging state witness, isasauli ba ninyo? Willing ba kayong isasauli yung nanakaw o hindi? Dito makita natin parang si Marcolita nagiging abogado sa mga disgaya. Na merong criminal liability yung tao because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that Uminit din si Marcolita dito. we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. So, opinion din niya na ang DOJ Secretary madisbar dahil sa paglatag ng kondisyon. Di po ba? Ayaw niya ng opinion pero nagbigay din siya ng kanyang sariling opinion. Okay, tuloy natin. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, sir. So, how about yung sinabi niya na madisbar ka dahil dito? Ano yon? Batas ba yon o opinion? Opinion yon. It is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you. Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo. Ang lalim ha. Sabi ni Senador Bad Boy na yun lang ang kaniyang masasabi. Pangangalagaan umano. Salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may
resulta kaagad dito investigation natin, baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Undergoing by whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we met with them already and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad. Opo. Mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, there's also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress, the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI, no? Yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Okay. The